Paano nga ba talaga gumagana ang isang subscription sa SaaS app? Tara, sundan natin si Maria. Si Maria, freelance designer. Pagod na siyang mag-edit ng images one by one. Naghahanap siya ng tool na makakatulong sa kanya. Automated, mabilis, at affordable. One day, may nakita siyang ad. Pixel Magic, AI Image Editor. May free trial daw. Curious siya, kaya nag-click siya. Pagdating ni Maria sa landing page, simple lang. May hero section, may features, at isang malaking Get Started button. Naka-host ang app na ito sa Vercel. Nag-click siya ng Get Started. Lumabas ang sign-up form, email at password lang. Pag-submit, naka-store na ang account niya sa database, powered by Supabase Auth. Pagkatapos mag-sign up, dinala siya sa pricing page. 3 plans. Free, Pro, at Team. Pinili niya ang Pro, tapos pinindot niya ang Subscribe. Pag-click niya ng Subscribe, may nangyari sa back-end. Pinapadalhan ng app ang Stripe ng request para gumawa ng checkout session. Bigla siyang nare-direct sa Stripe checkout page. Secure ito, hosted ng Stripe mismo, kaya hindi kailangang humawak ang app ng credit card details ni Maria. Nag-click siya ng Pay. Sandaling animation. Tagumpay, successful ang bayad ni Maria. Nare-redag siya pabalik sa app. May dashboard na, may Pro badge sa profile, at unlock na lahat ng premium features. Ganito kasimple ang experience ni Maria. Pero sa likod, meron palang nangyaring kumpletong dance sa pagitan ng 3 services. Okay, oras na para tignan kung paano talaga gumana yung subscription ni Maria. 3 major players ang involved, at lahat sila may kanya-kanyang role. Ito ang full architecture diagram. Mukhang complex pero pag hinati-hati natin, simple lang. 3 nodes, Supabase, Vercel at Stripe, at 5 flows na kailangan mong intindihin. Una, Supabase. Ito ang backend mo. Authentication at database. Pangalawa, Vercel. Dito naka-host ang app at lahat ng backend routes. Pangatlo, Stripe. Ito ang naghahandle ng payments at subscriptions. Flow number 1, Authentication. Pag nag-sign up si Maria sa app, yung Vercel hosted page, direct na siyang nakikipag-usap sa Supabase Auth para gumawa ng user record. Flow number 2, Database CRUD. Same connection. Pag nag-fetch ng data, mag-update ng profile o magbasa ng record si Maria, dumadaan lahat ito sa Supabase database. Flow number 3, Create Checkout. Nung pinindot ni Maria yung subscribe, tumawag yung Vercel member sa Stripe. Gumawa ka ng checkout session para sa Pro plan. Pinapabalik ng Stripe yung session link, then redirect na si Maria. Sa Stripe side, hino-handle niya yung buong payment. Card validation, fraud check, 3D secure kung kailangan, at receipts. Wala tayong dapat alalahanin dito. Flow number 4. At ito yung magic. Pag successful ang bayad, mag-fire ang Stripe ng webhook pabalik sa Vercel server. Sasabihin ng Stripe, yung subscription, active na. Flow number 5. Upsert. Pag natanggap ng Vercel yung webhook, ina-update niya ang Supabase database, products, prices at subscription table para sync na ang in-app state ni Maria. Pag pinagsama-sama natin lahat, Maria nag-sign up sa Supabase. Click subscribe sa Vercel. Vercel calls Stripe. Stripe processes payment. Stripe webhook hits Vercel. Vercel upserts to Supabase. Done! Pro user na si Maria. Yan ang buong workflow ng isang SaaS subscription. Mukhang complicated, pero pag nahahati mo siya sa flows, madali na lang intindihin. Maraming salamat sa panonood! Kung natuto ka, mag-iwan ka ng like at follow. Nasa YouTube at Facebook tayo. Hanapin nyo lang si Pinoy Free Coder. Comment nyo rin kung anong topic ang gusto nyong sunod.